So okay guys, so continue pa rin tayo. So sa previous na video natin, yung na-discuss ko is sinolve natin yung problem, then chinek natin if true T-beam yung problem na to, no? Then we found out that it is true T-beam, no? So bali yung true value of A is along napunta siya dito sa, or na-touch niya yung beam web, no? So yan, which is greater than the thickness ng slab, no? And then we solve yung true value of A tsaka yung depth nung compression block under sa beam web, no? And then sinolve natin yan into 3 ways, no? So bali base ng ganito, pa-check out na lang sa previous na video, no? Recap ko lang muna. Then sa method 2 is yan, another way din in solving for the value of the actual na or the true depth of compression, and we also use another method in computing for the depth of compression. So this time is na-compute na natin yan. So bali masosolve na natin yung nominal tsaka yung design moment capacity ng beam based on method 2 and method 3, no? Which is kasi yung method 2 and method 3 is kinumpute na natin yan gamit yung parang analysis type niya, no? So anyway, solve natin yun by 2 ways, no? So first way is assume natin na yung first figure is yan yung depth nung yan yung area ng flange. Then yung second figure is yung Z minus yung beam width, na sa web na part. Okay ba? So bali dito is makukuha na natin yung nominal capacity nito, no? So makukuha natin yung nominal capacity nitong beam na to is Mn. So pili ka lang, no? Pili ka mag-moment dito, pili ka mag-moment dito, pero pinaka the best mag-moment dito sa T, no? Bali in terms of C1 and C2 yung moment mo. Okay ba? So I hope klaro yan. So bali yung mangyayari is meron tayong Mn, di ba? Just equal nung C1 times yung moment arm nito, no? Moment arm ng C1 is meron tayong D minus T divided by 2 plus, di ba, makikita natin sa figure, tsaka in-explain ko to bakit explain ko to dun sa previous na video, no? So yan lang, no? Effective depth man to, then kalahati nung thickness nung slab, no? Then sa C2 naman, so we have C2, then the depth minus thickness of the slab, then minus yung Z divided by 2. Okay, so yan, no? So ito yan. So ito, meron tayong effective depth minus yung thickness ng flange, then kalahati nung Z divided by 2. Okay ba yan? I hope klaro yan, ha? So yung Mn natin is just equal to 0.85. Ito yung sa flange, ito yung sa web na part. Okay, so 0.85 nung FC prime, and then ano ba, thickness ng flange, then width ng flange, and then plus 0.85 nung FC prime, and then ito yun, no? Yung BW, then the Z, no? So Z times the BW times D minus T minus Z divided by 2. Wait, may kulang. Times pa natin to ng moment arm, which is D minus T divided by 2. So I hope klaro yan. So substitute natin yung mga values, compute na natin yung value nung nominal capacity. So we have 27.5, and then yung thickness natin is 100. And then meron tayong sa flange, that is 750. And then multiply natin nung moment arm niya, meron tayong effective depth na 600. And then yung thickness is 100 divided by 2, okay? Plus 0.85 ng 27.5 times yung Z, which is na-compute na natin yan, that is 34. So times 34 times 360, and then we have 600 minus the 100 minus the 34 divided by 2. So yung sagot nito magiging Newton millimeter. So gusto ko kilonewton agad, so divide ko na lang ng 10 to the power of 6. So automatic na yung sagot is in kilonewton meter. So compute natin yan using yung calculator. So okay, so bali meron tayong 0.85 ng FC prime, 27.5, and then ano pa, 100 times 750, diba?
yung sa area ng plunge, and then yung moment arm niya, 600 minus the 100 divided by 2. Okay ba? Tama ba? Wait lang ha. 0.27, 100. Okay, so sakto. And then we have the plus, okay, yung sa web na part, 0.85 times FC prime, we have 27.5. And then the Z, no? The Z is 34, and then yung BW 360, and then yung moment arm 600. Memoryado ko yung given eh. So 600 minus the thickness, 100 minus yung Z divided by 2, 34 divided by 2. Okay? So equal natin yan. So yung answer na yan, divide natin ng 10 to the power of 6 para Newton millimeter. Kilonewton meter. So we have 1102.5. Okay? So yan na yung 0.4 rather. 0.4, no? Yan na yung nominal capacity. So 102.4 kilonewton meter. Okay ba? So yan na, no? So next is compute na natin yung value ng ultimate moment capacity, which is yung mu VMN, no? Pero ngayon is mas maganda pag VMN na lang yung gamitin mo na symbol, na. Okay, so yan na yung design capacity natin. Ngayon yung issue natin, ano yung value ng V, na? Kasi meron tayong compression control, tension control, tsaka transition control. So, malalaman natin yan gamit yung graph na lagi kong ginagamit, na? Yung ito. So, considering ito yung V factor natin, ito yung Fs natin. So, meron tayong compression control, di ba? And then, meron tayong transition. And then, meron tayong tension control, no? Then ito yung Fy, no? Which is yung Fy natin is 414. And then dito meron tayong 1000 megapascal. Then yung Fs natin sa previous na video, kinumpute natin yan, di ba? Ilan nga yan? Sa previous na video, ito yun, no? Kinumpute natin yan, no? Yung nung nag-verify tayo if ano? Di ba? Ito yun. So copy ko na lang yan. Lagay ko na lang siya dito. Di siya kasya. Sige. Dito na lang, no? Basta makikita mo to sa previous na video. Okay ba? Hindi kasya yan. Pakasyahin na lang natin, ha? Yan, ha? So, bali... Yan, ha? I think makikita nyo yan, eh. So, makikita natin dito na yung Fs is 1683.54. Kinumpute ko to sa previous na video. Check nyo na lang, ha? So, meron tayong 1683. So, bali kung i-graph mo yan dito sa graph natin, na-assume ito yan, ha? Ito yung 1683.54. Kasi ito yung value ng Fs. So, ibig sabihin, yung tawag yan? Yung T-beam na yan is under dito, ha? So, under siya sa tension control, no? So, ibig sabihin, kung tension control yan, yan, ha? No? So, tension control. So, yung V factor dyan, automatic yung, diba ito? 0.9. Dito is 0.65, diba? So, automatic na, no? 0.9. So, yung V factor is 0.9. Since ito 1,000 eh. So, ibig sabihin, yung Fs natin is greater than Fy. So, therefore, we use Fs equals Fy, di ba? Or tension steel yields. Tension steel yields. Okay? So, yan yung ibig sabihin nung pag andyan ka na region apart, no? So, yung V factor natin is 0.9. So, makukuha na natin yung ultimate or the design moment capacity ng beam. That is just 0.9 nung 1102.4, and that is just equal to, okay, so we have 0.9 times 1102.4. So, 992.16. Okay? So, 992.16 kilonewton meter. And
i-box na natin yan kasi yan na yung sagot. Ayun. No? So, I hope may natutunan kayo dito. So, based yan dito sa sa ganitong figure, no? Pero paano pag ito yung ginamit mo sa analysis mo? Bali, yung pagkahiwalay mo is iba yung sa plunge, iba din yung sa wave na part, no? So, pakita natin yan kung paano yan. So, paano pag ganito yung analysis mo, no? Bali, ito yung ginamit mo sa pag-analyze, no? So, kailangan lang makuha muna natin yung mga effective, yung kailangan muna natin makuha yung mga moment arm ng mga forces natin, no? So, nakita natin yan na ito yung C1, then ito yung sa C2. Mas maganda pag tignan nyo talaga yung previous na video, no? Kasi dun ko siya naipakita eh. So, bali yan. So, meron tayong moment arm dito, no? So, ito yan. So, yung moment arm na yan, that is just equal to, ilan yan? That is just equal to, dito yan eh, no? Ibig sabihin, kung ito is A, so, kalahati ng A, no? So, D minus A divided by 2. Okay ba? So, bali yung dito naman na part, patungo dito sa tensile force is, bali yung ito, that is just equal to, ilan yan? Dito yan eh, no? Sa center. And alam natin, thickness ng planche. So, ibig sabihin, this is D minus the thickness of the planche divided by 2. Okay? So, I think I think klarong-klaro yung bakit ganyan yung moment arm niya, di ba? Tandaan mo lang na ito yung A niya. Huh? Ito yung ginamit natin sa analysis. Isang figure yan. No? Okay ba? So, ibig sabihin, makukuha natin yung moment nominal dito. Okay? So, pili ka lang. No? Pwede ka dito mag-moment, pwede ka dito mag-moment, pero mas advisable yung dito mag-moment. So, bali yung moment nominal mo is in terms of C1 and C2. Okay? So, bali ngayon, meron tayong Mn. That is just equal to C1 times yung moment arm niya. Ilan? C1, di ba? Ito yan. D minus thickness divided by 2. And then, yung C2 naman, yeah, times yung D minus A divided by 2, no? So, kung sasubstitute natin yung mga value for C1, that is just 0.85 FC prime. Di ba? C1, that is sa plunge, no? And makikita natin, ito yan, di ba? Yung C1. Kupihin ko lang yan, no? So, 0.85 nung BF minus BW times yung thickness ng plunge, and that is just, okay ba? So, sa previous na video, pinakita ko to. Tsaka yung C2, ito din, no? Copy ko lang yan, no? Or yung area na to, no? So, 0.85, okay? So, times lang ako ng D minus T divided by 2. And then, I have 0.85 nung FC prime. And then, dito, meron tayong A times yung 360 times yung moment arm na, which is D minus A divided by 2. Ayun, na? So, I hope klaro yan. And then, yan, no? So, substitute na lang natin yung value. Makakompute na natin yung nominal capacity. So, we have 0.85 times 27.5 times yung 750 minus 360. And then, yung thickness natin is meron tayong 100 and then meron tayong 600 minus yung thickness divided by 2 plus 0.85 ng 27.5 times yung A natin, that is 134. So, we solved that one a while ago. So, 134 and then we have 360 and then we have 600 and then we have 134 divided by 2. Okay ba? So, I hope klaro yan. Na? 750 minus 360. So, gusto ko lahat to automatic na. Ha? So, divide na lang natin ng 10 to the power of 6 yan. So, makukompute natin yung value ng kilonewton in kilonewton meter. Okay? So, substitute ko yan. So, bali yung mangyayari ngayon is ito na. Ha? So, clear natin yan. So, I have 0.85 times 27.5 times yung, ayan yan, 750 minus 360. Di ba? Times yung 600 minus, ilan nga yung A? Kalimutan ko agad. Thickness, okay. 100. So, 100. Nawala yung 100 dito. Times natin ng 100 yan. And then, 100 divided by 2. Okay ba? So, yan.
plus 0.85 ng 27.5 and then ilan, ano nga yan? 134 tsaka 360, okay? So 134 times 360, okay? And then 600 minus 134 divided by 2, okay? So yan. So yan na yung sagot. Then yung sagot na yan, divide na lang natin lahat by 10 to the power of 6. So makukuha natin yung value na 1102.4. So this is just equal to 1102.4 kilonewton meter, and we have now the value of ml. Diba? Pinakita ko na yun eh. Diba? Pinakita ko na to. So ibig sabihin yung, kasi ito naka-base lang sa Fs eh. So yung phi natin is 0.9. So we have 0.9 times 1102.4. So therefore this is just equal to, same lang sila ng value eh, diba? Same lang sila ng value. So ibig sabihin same lang din sila nung result na 992.16, di ba? So we have 0.9 times 1102.4. So yan, 992.16. Okay ba? Dinouble check ko lang ha. 992.16, okay. So this is 992.16 kilonewton meter. So ito na yung design moment capacity ng beam. So box na natin yan kasi yan na yung sagot. Okay ba? So yan na. I hope may natutunan kayo kung paano mag-analyze ng T-beam. So medyo lengthy lang siya pero lengthy lang siya tignan, no? Pero pag ikaw na yung magsusolve, hindi naman siya ganun ka mahaba talaga yung solution. Okay ba? So, I hope klaro yan, may natutunan kayo. So, see you in the next video. Thank you.